Good morning po. Good morning, Sister Jasmine. Good morning, Brother Dave. Purihin ng Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa Insight. Mga kapatid, ito ay isang programa ng Door of Faith Church Pandi na ang layunin ay ang mabasa ng buo ang salita ng Diyos, na matuto ang mga anak niya na mabasa ng dire-diretso ang salita ng Diyos. At kasama dito yung maunawaan natin kung ano ang talagang mensahe ng Panginoon. Good morning, Sister Badet. Samahan niyo po ako sa umagang ito. Awitan natin ang Panginoon. Huwag tayo mag-umpisa. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Minsan pa. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. I take pleasure in worshiping you, Lord. Good morning, Sister Jade. Good morning, Sister Jessica. Purihin ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Ama, purihin ka, dakilang Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan. Sa umagang ito, ikaw ang mapupurihan, ikaw ang maitaas. Dalangin namin, Panginoon, na kami magkaroon ng sapat na gabay sa buong maghapon sa magitan ng inyong salita. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, tulungan niyo po kami na magawa ang iyong kalooban at maparangalan ka sa araw-araw. Purihin po kayo. Samahan niyo po kami na matuto sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Good morning po muli sa bawat isa. At kung kayo ay may mga Biblia, tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. At ito po'y matatagpuan natin sa Gawa, Kabanata 21. Babasahin po natin ay mula talata 1 hanggang ika-4 na po. Medyo mahaba, kaya pagtiyagaan po natin dahil ito ay history
isang storya na kung saan mas kailangan nating maunawaan kaysa sa political history o kung saan pa mang history na pinag-aralan natin. Mas mabuti na ang tungkol sa mga bagay ng spiritual ang ating maunawaan. Good morning, Brother Emmanuel. Good morning, Sister Imelda. Purihin ng Diyos at kayo'y nakasama namin sa umagang ito. Tulungan tayo ng Panginoon na maunawaan ang kanyang mga salita. Ganito po ang sinasabi, babasahin ko. Na kami humiwalay sa kanila at naglakbay, tuloy-tuloy na tinungo namin ang Kos at nang sumunod na araw ay ang Rodas at buhat doon ay ang Patara. Nang aming matagpuan ng isang barko na daraan sa Phoenicia, sumakay kami at naglakbay. Natanaw namin ang Cyprus sa dakong kaliwa at naglakbay kami hanggang sa Syria at dumaong sa Tiro sapagkat ibinaba roon ng barko ang mga karga nito. Hinanap namin doon ang mga alagad at tumigil kami roon ng 7 araw. Sa pamamagitan ng Espiritu ay sinabi nila kay Pablo na huwag siyang pumunta sa Jerusalem. Good morning, Brother Zakaria. Verse 5. At nang matapos na ang aming mga araw doon, umalis kami at nagpatuloy sa aming paglalakbay at silang lahat. Kasama ang mga asawa at mga anak ay inihatid kami sa aming patutunguhan hanggang sa lumabas ng bayan. Pagkatapos naming lumuhod sa baybayin at nanalangin, kami ay nagpaalam sa isa't isa pagkatapos lumulan na kami sa barko at sila umuwi na sa kanilang mga bahay. Nang aming matapos na ang paglalakbay buhat sa Tiro, dumating kami sa Ptolemaida at binati namin ang mga kapatid at kami nanatiling kasama nila ng isang araw. Kinabukasan, lumabas kami at dumating sa Cesarea at pumasok kami sa bahay ni Felipe na ebanghelista na isa sa 7 at nanatili kaming kasama niya. Siya ay may 4 na anak na dalaga na nagsasalita ng propesiya. Habang naroon kami ng ilang araw, isang propeta na ang pangalan ay Agabo ang dumating mula sa Judea. Paglapit sa amin, kinuha niya ang sinturon ni Pablo at ginapos siya ng kanyang sariling mga paa at kamay at sinabi, ganito ang sinasabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng sinturong ito at siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hentil. Good morning, Pastora Lourdes. Nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at pati ang mga taga roon ay nakiusap sa kanya na huwag nang umahon patungo sa Jerusalem. Kaya't sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Nag-iiyakan kayo at tinudurog ang aking puso. Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang hindi siya mahimok, tumigil kami na nagsasabi, hayaang mangyari ang kalooban ng Panginoon. At pagkaraan ng mga araw na ito, naghanda kami at umahon patungo sa Jerusalem. Sumama sa amin ang ilang alagad mula sa Cesarea at dinala kami sa bahay ni Manason na taga Cyprus, isa sa mga naunang alagad na sa kanya kami manunuluyan. Nang makarating kami sa Jerusalem, masaya kaming tinanggap ng mga kapatid. Nang sumunod na araw, sumama si Pablo sa amin kay Santiago at ang lahat ng matatanda ay naroon. Pagkatapos niyang batiin sila, isa-isang isinalaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan ng kanyang ministeryo.
Nang kanilang marinig iyon, pinuri nila ang Diyos at sinabi nila sa kanya, nakikita mo, kapatid, kung ilang libo sa mga Hudyo ang sumampalataya at silang lahat ay pawang masisigasig sa kautusan. Nabalitaan nila ang tungkol sa iyo at itinuturo mo raw sa lahat ng mga Hudyo na kasama ng mga Hentil na talikdan si Moises at sinabi sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak ni sumunod sa mga kaugalian. Ano nga ba ang dapat gawin? Tiyak na kanilang mababalitaang dumating ka. Kaya't gawin mo ang sinabi namin sa iyo. Mayroon kaming 4 na lalaki na may panata sa kanilang sarili. Sumama ka sa lalaking ito, isagawa ninyo ang seremonya ng paglilinis at pagbayad mo sila para maahit ang kanilang mga ulo at maalaman ng lahat na walang katotohanan at ng bagay na kanilang nabalitaan tungkol sa iyo, kundi ikaw mismo ay sumang-ayon sa pagtupad sa kautusan. Ngunit tungkol sa mga Hentil na mga mananampalataya na, kami ay nagpadala ng liham na aming pinasyang umiwas sila sa mga inihandog sa Diyos-Diyosan, sa dugo, sa hayop, sa binigti, at sa pakikiapid. Nang magkagayon namin ni Pablo ang mga lalaking iyon, ng sumunod na araw, pagkatapos malinis ang kanyang sarili, pumasok siya sa templo upang ipahayag kung kailan magaganap ang mga araw ng paglilinis at ang pag-aalay ng handog para sa bawat isa sa kanila. Nang halos matapos na ang 7 araw, ang mga Hudyong taga-Asya nang makita siya sa templo ay inudyukan ang maraming tao at siya'y kanilang dinakip. Na isinisigaw, mga lalaking taga-Israel, tumulong kayo, ito ang taong nagtuturo sa mga tao sa lahat ng dako laban sa sambayan, sa kautusan at sa dakong ito. At bukod pa rin, nagdala rin siya ng mga Grego sa templo at dinungisan ang banal na lugar na ito. Sapagkat nakita nila noong una nakasama niya sa lungsod si Tropimo na taga-Epeso at iniisip nila ipinasok siya ni Pablo sa templo. At ang buong lungsod ay nagkagulo at ang mga tao ay sama-samang nagtakbuhan. Kanilang hinuli si Pablo. Siya ay kinaladkad palabas sa templo at agad isinara ang mga pinto. Samantalang sinisikap nilang patayin siya, dumating ang mga balita sa pinunong kapitan ng mga kawal na ang buong Jerusalem ay nagkakagulo. Nagsama siya kaagad ng mga kawal at mga senturyon at tumakbo sa kanila. Ang kanilang makita ang pinunong kapitan at ang mga kawal ay tumigil sila sa pagbugbog kay Pablo. Pagkatapos nito, lumapit ang pinunong kapitan, dinakip siya at ipinagapos ng 2 talikala. Tinanong kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya. Ang ilan sa maraming tao ay sumigaw ng isang bagay, ang ilan ay iba naman. At nang hindi niya maunawaan ang totoong nangyari, dahil sa kaguluhan ay niutos niyang dalhin siya sa himpilan. Nang dumating si Pablo sa hagdanan, siya ay binuhat na ng mga kawal dahil sa karahasan ng napakaraming tao. Ang maraming tao na sumunod sa kanya ay patuloy na sumisigaw, alisin siya. Morning, Pastor Rolando. Verse 38, kung gayon, hindi ikaw ang Hebsyo nag-udyok ng paghihimagsik ng mga nakarang araw ang nagdala sa 4,000 mamamatay tao sa ilang. Sumagot si Pablo, ako'y Hudyo na taga-Tarso at sa Cilicia, isang mamamayan ng isang hindi karniwang lungsod. Nakikiusap ako, pahintulutan mo ako magsalita sa mga taong bayan. Verse 40, nang siya'y mapahintulutan na,
niya, si Pablo ay tumayo sa mga baitang at isinenyas ang kamay sa mga tao at nang magkaroon ng malaking tahimikan, nagsalita siya sa wikang Hebreo na sinasabi. Purihin ng Diyos. Good morning, Pastor Wilma. Aralan natin ang chapter na ito. Ito'y mga huling bahagi sa buhay ni Apostol Pablo. Mga huling bahagi sa panahon ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Simula nang siya ay tawagin ng Panginoon mula sa kadiliman, mula sa pagiging alagad ng kaaway, patungo sa kaliwanagan at alagad ng Panginoong Hesus. Hindi na nagbago ang kanyang pagmamahal. Good morning, Sister Lorraine. Hindi na nagbago ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Ang kanyang panibagong natutunan na mas higit na dakila at kapakipakinabang at higit na may kabuluhan, hindi na yon nagbago. Nagtuloy-tuloy na ang kanyang pangangaral, nagtuloy-tuloy na ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. At nakita naman natin kung ano yung kanyang naging misyon. Inikot niya ang Asya, ang maraming lugar kung saan mga hintil ang nakinig sa kanya at inihayag niya ang salita ng Diyos. Nung simula, sa mga kababayan niya siya nangangaral, ngunit hindi siya tinanggap. Kaya nga nagpasya siya na sabi niya sa mga hintil na hindi tinawag, doon siya pupunta. At yun ay kinumpirma ng Panginoon sa kanya na siya'y tinawag at kailangang ibahagi ang salita ng Diyos sa mga hintil na kagaya natin. Kaya tayo ay mga dapat na mapagpasalamat sa bagay na yan. Dahil simula doon sa bagay na ginawa na yon ni Pablo, na may pangaral ang salita ng Diyos sa mga hintil, ito'y nakarating sa atin. At maging tayo ng mga hintil na hindi kabilang sa piniling bayan ng Diyos, ay nagkaroon ng chance, karoon tayo ng pagkakataon na mapabilang doon. No? Kaya isang napakalaking karangalan na tayo'y nakakilala na, mga kapatid, sa Panginoon. At kung ano yung example ni Paul na ipinakita na hindi natitinag at nagpatuloy sa pananampalataya, hindi na yun nagbago sa puso ng bawat isa. Kaya tandaan natin, mga kapatid, tayo ng mga nakakilala na sa Panginoon from the start, from the beginning, na makilala natin ang Panginoong Hesus mula nung nag-umpisa tayong tanggapin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Anumang sitwasyon dapat sa buo nating buhay ang dumating man, ay hindi dapat magmaliw yung ating pananampalataya. Hindi dapat bumaba, hindi dapat magbago yung init ng damdamin natin sa paglilingkod. Nangyayari, kapatid, na may mga panahon na tinatamad ang mga anak ng Diyos at nandulumo sa mga sitwasyon. Pero sinasabi ko po sa inyo, mula sa salita ng Diyos, I tell you the truth. Hindi po dapat yun ang mangyari. Kahit anong pagsubok man ang dumating sa buhay ng bawat isa, hindi dapat ito mangyari. Kaya ipinadala ng Panginoon Diyos at ipinahintulot niya na makarating sa atin ang mga salitang ito, ang experiences ng mga unang alagad patungkol sa Panginoong Hesus. Kaya ipinadala to para maging encouragement sa atin, para hindi tayo dumating sa kalagayan na manghina, na sila ay dumanas ng napakatitinding bagay na hindi pa naman natin nararanasan, ni sa pagkain na hindi nga tayo sumasala.
Hindi natin alam ang experience ni Apostol Paul noon kung siya'y kumakain pa. Kasi mabigat ang kanyang pinagdaanan. Sa paglalakbay lamang, nung panahon noon, hindi ganoon kadali ang maglakbay. Huwag natin ikukumpara yung kalagayan natin ngayon na kagaya noon. Mas napakahirap noon. Nagre-require siya. Wala siyang naghahanap buhay nga siya, pero tsak na pag naglalakbay siya, ubos din yung kanyang mga kinikita. At kung mapansin natin, walang mga binanggit sa Bible na siya nakabili ng property, walang binanggit na siya nakapagpundar ng mga bagay na mararangya para sa kanyang sarili. Tsak na naubos niya yun sa kanyang buhay paglilingkod sa Panginoon. Kung kumikita man siya bilang isang tent maker, naubos niya yun para sa kanyang sarili. At mostly, ang pinanggagalingan ng kanyang pananalapi ay ang tulong din ng mga kapatid. Bagamat sinabi niya sa kanyang salita na hindi siya nagiging pabigat, pero tiyak na ang mga bagay na ginagamit niya doon ay ang mga suporta ng mga kapatid, tulong sa kanya upang umusad ang kanyang paglilingkod. Habang siya'y naglilingkod, di natin alam kung siya'y kumakain, kung ilang araw siyang nagpa-fasting, di kagaya natin. We seldom fast. Hindi tayo madalas mag-fasting. Ang katotohanan, good morning Ninang LB, good morning Ninong Aris. Ang katotohanan, maraming bagay na makikita sa kalagayan nila Apostle Paul na dapat nakapagbibigay ng lakas sa atin. Sa panahon ngayon, kulangin lang tayo ng pambayad sa mga pangangailangan natin. Nagkaroon lang tayo ng problema sa puso, nagkaroon lang tayo ng problema sa relasyon, na bumibigay na ang ating pananampalataya, humihina na. Unlike Paul, na mula panlabas na katawan ay sinasaktan hanggang ang kanyang spirito ay usigin, hindi nagmaliw yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang yun. Nakita niya at siya'y pinigilan pa nga. Pero ang main objective ni Paul sa pagpunta sa Jerusalem ay matindi sa kanyang pagnanasa na maibahaging muli ang salita ng Diyos sa mga Hudyo. No? Kasi nakita niya na napaka-epektibo at tinanggap ng mga Hentil, ng mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos, na sambahin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya kung sa mga hindi niya kababayan ay naging epektibo na maihayag niya ang salita ng Diyos, siyempre parang nakapanghihinayang para sa isang tao na hindi niya maibalik ito sa kanyang tinubuang bayan at yung kanyang mga kababayan ay hindi makakilala sa Panginoong Diyos na kilala na ng mga taga-Jerusalem, ng mga Israelita lamang. Hindi nila alam kung paano ang magiging daan patungo doon. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Hindi nila matanggap ang Panginoong Hesus at ito nga yung ipinatatanggap ng Apostol Pablo sa kanila. Sa halip, ipinagpipilitan ng mga taga-Jerusalem, ng mga Israelita ang pagtupad sa kasulatan. Pero nakita ni Paul na mas sinasamahan ng Ama ang sinabi ng Panginoong Hesus sa isang panibagong kaparaanan ng pagsamba. Walang ibang gagawin kundi ang dumaan sa Panginoong Hesus. Ang pagdaan sa Panginoong Hesus ay hindi isipin lamang na siya'y panampalatayanan,
kundi ang pagdaan sa kanya ay ang masunod ang kanyang aral na itinuro sa lahat, na ipinapasa naman ng mga alagad para sa lahat. Kaya yan yung main objective ni Paul na madala doon. Tayo mga kapatid, ganoon din dapat ang ating damdamin. Tayo na mula sa ating mga sariling pamilya, tinawag ng Diyos mula sa mga pamilya natin. No? Nauna tayo. Salamat kung ang nauna ay ang mga magulang natin o sino pa man. Good morning, Sister Michelle. Ay maibalik natin yung kalagayan na okay, ako, Christian na. Napalakas ko na ang aking sarili. It's time naman, it's about time naman na yung mahal ko sa buhay ang aking ayain. Amen? Kaya maging masusi sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kung ano yung main objective ng Word of God. Walang iba kung hindi maligtas ang mga kaluluwa. Kaya huwag po tayong pakampante na pag tayo nakatanggap na ay okay na. Unless na maisama natin yung mga mahal natin sa buhay, ay hindi magiging lubos. Okay, lubos, ikaw ay ligtas, pero para sa iyo na may katawan, hindi yun magiging kaganapan ng iyong ministeryo. Ang unang ministeryo natin mga kapatid kasi ay yung pamilya natin ay maakay natin papunta sa paanan ng Panginoon. Salamat sa mga kapatid na ginawa na yan. Pero isang hamon para sa iba na hindi pa nagagawa yung mga bagay na ito, na at any cost ay maakay natin yung ating mga mahal sa buhay na madala sa paanan ng Panginoon. Ito yung mapakasidhing damdamin ni Paul na nag-aalab sa kanyang puso na kahit sa kabila ng banta ng kamatayan, banta ng pasakit at hirap sa pagbabalik niya sa Jerusalem, hindi niya alintana yung kanyang pagdadaanan, hindi niya pinapansin. Sabi niya, nakahanda siyang mamatay, hindi lang gapusin. Basahin natin yung verse 24, balikan natin yung verse 24 ng chapter 20. Sabi dito, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Napansin niyo? Good morning, Sister Ana. Napansin niyo? Hindi niya itinuturing, kaya nga yun yung nag-uudyok sa kanyang magawa. Yung isang bagay na napakahirap. Mahirap pero kailangan niyang gawin. Dahil sa burning desire na yung salita ng Diyos maibalik niya sa kanyang mga kababayan. Imagine, naging epektibo siya sa hintil na hindi siya kilala at nadala niya ang salita ng Diyos. Pinahal pa nga siya ng mga hintil sa paghahayag niya ng salita ng Diyos dahil hindi siya ang nakita, kundi ang nakita ng mga hintil sa kanya ay ang imahe ng Panginoong Hesus, isang mababa, mapagpakumbabang tao na hindi gumagawa ng kung anumang bagay kundi sinusunod lamang ang aral ng Panginoon. Kaya naging epektibo at minahal siya ng mga tao. Ayaw na nga siyang pabalikin. Pero hindi magkasya sa kanyang sarili na doon na lang siya sa hintil. Hindi niya matanggap na epektibo siya sa hintil. Tapos doon sa mga kababayan niya, wala siyang nagawa. Kaya gustong-gusto niya na, good morning po, Sister Michelle. Kaya gustong-gusto niya na makabalik sa Jerusalem. The same thing na dapat isang damdamin ng mga anak ng Diyos, your immediate family is your first ministry.
Mga kapatid, ito yung ating isa sa unang ministeryo. Kaya nga sabi niya, hindi ko tinuturing ang aking buhay na mas mahalaga kaysa sa aking sarili upang maganap lamang ang aking katungkulan. Ano yung katungkulan? Ang ministeryong tinanggap sa Panginoong Hesus. Ano yung ministeryong tinanggap sa Panginoong Hesus? Ang magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ano yun? Magpatotoo. Kailangan mag-witness tayo po sa ating mga mahal sa buhay kung paano tayo iniligtas ng Panginoon tungkol sa biyaya ng Diyos. Ang pagsishare po ng Word of God ay tungkol sa biyaya ng Diyos na ikaw, bagamat ikaw ay makasalanan, anuman ang iyong pinagagawa, hindi dahil sa iyong mabuting gawa ka maliligtas o sa paraan mo ikaw maliligtas, kundi sa biyaya lang ng Diyos at paraan ng Diyos kung paano ikaw makakalapit sa Kanya. Kaparaanan ng Diyos, hindi kaparaanan ng tao. Ito'y tungkol lagi sa pagpapatawad ng Panginoon, sa biyaya niya at wala ng iba. Kaya napakapalad natin na tayo mga hintil na datnan ng liwanag na yan. Ang Panginoong Hesus ang lumiwanag sa atin. Tandaan natin ang ating paglilingkod ay huwag magmaliw. Kagaya ng mga kasamahan natin sa church na mga tumutugtog. Okay, sabi ko nga sa kanila, kailangan mailagay sa iyong isip at puso na talagang ang pagtugtog ay isang karangalan, isang bagay na pagbabalik ng papuri sa Panginoon dahil sa kaligtasang Kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Okay, kaya tingnan nyo, pansinin niyo yung verse na ito, chapter 21. Binugbog siya, kinakaladkad siya. Nung siya pumunta na doon sa mga lugar na pupuntahan niya, pumunta siya sa templo, kinaladkad siya palabas, binugbog, ayaw tigilan. Tapos tinigilan siya, hindi siya nagreklamo. Ang sinabi niya, sige, gusto ko lang mag-share sa inyo ng Word of God. Imagine paano nagagawa ng isang tao yun. Samantalang tayo, makanti lang tayo ng konti, kumikibo tayo, pumapalag tayo, nagre-reklamo tayo. Si Paul, sabi niya, binugbog siya, basahin nga natin. Yung part na yon. Sabi dito, binubugbog siya ng mga tao. Hindi ko makita yung part. Basahin natin yung 37. Nang ipapasok na si Pablo sa impilan, ay sinabi niya sa pinunong kapitan, maaari ba ako makipag-usap sa iyo? At sinabi ng punong kapitan, marunong ka ba ng Griego? Kung gayon, hindi ikaw ang dito. Binubugbog siya sa templo, kinaladkad siya. Nang halos matapos na ang 7 araw, ang mga Hudyong taga-Asya nang makita siya sa templo, ay inudyokan ng maraming tao at siya'y kanilang dinakip na isinisigaw, mga lalaking taga-Israel, tumulong kayo. Ito ang taong nagtuturo sa mga tao ng lahat ng dako laban sa sambayan, sa kautusan at sa dakong ito. At bukod pa rito, nagdala rin ng mga Grego sa templo at didunungisan ang banal na lugar na ito. Hindi lang siya binubugbog, siya pinaparatangan pa ng hindi mabubuting bagay. Kaya mapansin natin, ang tindi ng ginawa kay Paul. Pinamamalian yung kanyang salita. Tayo, galit na galit tayo kapag gano'n ang ginagawa sa atin. Siya hindi. Ang hiniling lang niya doon sa punong kapitan, makausap yung mga tao, magpaliwanag, hindi para sa ganyang sarili, hindi para ipagtanggol yung ganyang sarili, hindi para usigin yung mga taong bumugbog, hindi para mag-demand na,
tingnan nyo yung ginawa sa akin ng mga tao to, wala naman akong ginagawa, pinagbububugbog ako. Hindi yon ang kanyang main concern. Saan ka nakakita na gano'n ang ginawa tayo? Hindi. Pagka tayo'y naagawa ng konting halaga sa ating mga sarili na nalugi tayo ng konti, tinutuos natin yan. Mabuti. Halimbawa tayo nakapagbigay na minsan, tinutuos pa natin yon para maipagtanggol yung ating kalagayan na may nagawa na tayo. Samantalang si Paul, hindi lang pera ang kanyang inubos sa paglilingkod, pati yung kanyang sariling kalayaan at yung kanyang sariling kapayapaan na bulabog. Binugbog siya pero hindi yun ang kanyang concern. Hindi niya sinabi, didemanda ko kayo dahil pinagbububugbog niyo ako. O mga kapitan o mga taong nakakita, hindi na kailangan ng video noon kasi mismong kapitan kaharap ng mga tao nakitang siya binubugbog. Pero hindi yun yung kanyang concern. Hindi niya sinasabi, kapitan, tulungan mo ako, pinagbubugbog ako ng taong bayan. Hindi, baliktad Ang hiningi niya, humingi lang siya ng konting panahon para maihayag yung biyaya ng Diyos. Amen? Kaya natin yon mga kapatid. Sa tulong ng Banal na Espiritu, mabigyan tayo ng lakas na yung ating mga mahal sa buhay ay maakay natin sa tama. Okay, tandaan natin, maakay natin sila sa tama. Purihin ng Panginoon, samahan niyo po ako sa uling bahagi ng gawain ito. Alam ko po na kayo may mga gagawin pa, masarap magkwentuhan, masarap mag-aral ng salita ng Diyos, masarap mapakinggan ang mga encouraging words mula sa kanyang mga salita. Pero kailangan din naman ng bawat isa na kumilos sa buong araw nito, kailangan gawin ang kanilang mga bahagi sa kanilang mga pamilya. Kung ang bahagi mo minsan, isang bahagi sa buhay mo ay ang kumita para kumain, isa din sa bahagi ng buhay mo, ihayag mo ang katotohanan ng biyaya ng Panginoong Hesus. Amen? Tayo po'y manalangin. Mapurihin kayo, salamat po sa kabutihan, sa pamamagitan ng pagtuturo niyo sa amin ng inyong mga salita. Isa lamang po ang panalangin ko sa oras na ito, Panginoon. Buksan mo ang puso ng bawat isa. Bigyan mo, Panginoon, ng tapang at lakas ng loob ng bawat isa. At bigyan mo, Panginoon, ng katalinuhan, karunungan ng bawat isa kung paanong ipahayag ng mabuti ang inyong mga salita sa kanilang mga pamilya. Nang sa ganon, maakay ng bawat isa ang kanilang buong pamilya sa paglilingkod sa inyo. Maraming po salamat. Purihin po kayo, dakilang Diyos. Patubayan niyo yung mga anak nakikilos at maghahanap buhay, gagawa ng mga bagay na kailangan nila para sa kanilang sarili. At nawa, Panginoon, magawa din nila ang isang bagay para sa kanilang pamilya. Maraming po salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless po para sa inyo lahat.